Po. Good morning po sa ating lahat. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, magandang umaga. Ayan, good morning po. Are you ready to worship the Lord? Amen. Amen. Sige po, lahat pong tayo ay tumayo and let us set our hearts, our mind, our spirit. Let us command our bodies to worship the King of Kings and the Lord of all Lords. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. We worship you, God. We give you praise and we give you glory, Lord. Father, we want to thank you for this day that you have given to us. Salamat po, Panginoon, for bringing us here safe and sound. Thank you for this opportunity, this great privilege, Lord, to worship you, to praise you, Lord, in spirit and in truth, O God. So right now, Lord, we will worship you, Lord, with all of our hearts, with all of our minds, our strength, O Lord, with everything that within us, Lord, we will worship you. We will give our best worship, Lord. We will worship you, Lord, like we never did before, O God. And my soul will sing, Lord. My soul sings of your praises, Lord. So right now, God, remove any distractions, negative thoughts, oh Lord, any worries, any doubts, Lord, any glory blockers right now in this room. Continue to sanctify each and every one of us, Lord. Purify every corners of this room right now, God, and release your glory, release your power, Lord, release your anointing, your presence, Lord, in this very place, oh God. Touch every hearts right now. And may we all have an expectant heart, Lord, that we expect more from you, God. We want more from you, Lord. More of your blessings, more of your anointing, more of your gifts, oh God. And give us, Lord, a heart of worship. A heart that is willing to say yes to you, to turn away from the darkness, from any sin, any temptation, oh God, and a heart, Lord, that is willing to say yes to you, oh God. We bless your holy name, Father. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, who has sanctified us through your commandment and commanded us, Lord, to be the light of this world. Let us hear the sound of the shofar. Hallelujah! Sige nga po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah! 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 Amen! Are we ready po to trade our sorrows, trade our pains, trade our shame right now and receive God's blessing this morning? Hallelujah! Let us sing this song. Hallelujah! Come on, let us all clap our hands. Trade our sorrows, Lord. Come on and sing. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. That's what our desire, Lord. Hallelujah. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. When everyone, let's say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen.
joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Once again, I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading all of my pain, Lord. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Once again, let us declare, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Come on, let us declare this. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, shut down but not destroyed. I am blessed beyond a curse for His promise. Yes, Lord, His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last, come on, declare it. Joy comes in the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of God. Lay it down, Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord. With all of our hearts, Lord, we will say yes to you, oh God. Lord, amen. Oh, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm impressed. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, shut down but not destroyed. I am blessed beyond a curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, but His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm trading my shame. Oh, for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading all of my pain, Lord. I'm laying them down for the joy of. Come on, everybody sing. We say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, declare yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, come on, we sing. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, yes, Lord. Sing yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Yes, God. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength.
Let the joy of the Lord be our strength. The joy of the Lord is our strength, oh God. And that is our desire, Lord, our heart's desire, to give joy, oh Lord, to see you smiling at us, oh God. So we will say yes to your name, Lord. We will say yes. Wherever you send us, Lord, we will go. We say yes to your name, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. As the word of the Lord says in Lamentations 3 verse 21, but this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. Isa pa nga po, sabay-sabay natin sabihin, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. Hallelujah. Oh, we praise you, God, for you are faithful. You are good, God, and your love never fails, oh Lord. Your steadfast love, Lord, are new every morning. From the beginning, we are founded in your love. All of your promises hold true. Yes, God. And for your purpose, whatever it takes, we will endure. But your darkness will break through. Once again, for the beginning. From the beginning, we are founded in your love. All of your promises hold true. Thank you for your promises. And for your purpose, whatever it takes, we will endure. Even though darkness will break through. Come on, declare this. Faithful then, faithful now, faithful always. For from you are all things, and to you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. Once again, we sing from the beginning. Oh, from the beginning, we are founded in your love. All of your promises hold true. Thank you, Lord. And for your purpose, whatever it takes, we will endure. Even through darkness, we'll break through. Faithful then, faithful now, faithful always. For
Lord. And so we will trust you, knowing that you are in control. Lord, I know you are sovereign still. Oh, faithful then, faithful now, faithful always. Oh, for from you are all things, for from you are all things, and to you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. Yes, you are, Lord. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. Once again, through every season, Lord, you give and take away, but by your grace you persevere. Yes, Lord. And so we will trust you, knowing that you are in control. Lord, I know you are sovereign still. Faithful then. Yes, Lord. Oh, yes, you are faithful. Faithful
Jesus Christ be lifted up. Oh, come on, once again. Oh, Lamb of God. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne. Oh, we say, Holy Lord. We say, Holy Lord. Together with your angels, Lord, and the 24 elders, we will sing, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Hallelujah, Lamb of God. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne. And we will bow down. Holy, holy, righteous one, who shed his blood to prove to us your love, Lord. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy, oh, we worship you, Jesus. Together with your angels, we sing, Holy, holy, holy Lord. Yes, Lord. Oh, we will bow down before you, Lord. Seated on the throne, seated upon the throne, oh Lord. Oh, we say, Holy Jesus. Oh, we sing, Holy Lord. The heaven is open. The heaven is open in this place. The heaven is open in this place. No. Oh, we sing, Holy Jesus. Oh, we sing, Holy Lord. Holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Oh, Jesus, Jesus, the Lamb of God, anointed one, the King of kings and Lord of all lords, the God of our lives, the God of this family, Lord, the God of this nation, the anointed one. It's who you are, faithful. Oh, Jesus. We will forever declare who you are, God. We will forever declare, we will forever proclaim, Lord, your goodness and your faithfulness in our lives, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Father. And we will not just worship you, Lord, for what you did, but we will worship you for who you are, God. Seated upon the throne. And all the tribes, all the nation, and all the tongue, Lord, every tongue shall proclaim that you are the King of kings and the Lord of all lords, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. We bless you, Lord. We love you, Father, and we will love you, Holy Spirit. We praise you, Lord. Come on, just open your mouth and sing songs of praises unto the Lord. Sabihin natin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Sabihin natin kung sino ang Diyos sa ating mga buhay.
Hallelujah. Thank you, Lord. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end, Lord. You are our Savior, our friend, the lover of my soul, Lord. You are the lover of my soul, oh God, and the joy of the Lord is our strength, oh God. We love you, Holy Spirit. We love you, Jesus Christ, and we love you, Abba Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Are we blessed po? Amen. Sige po, tayong lahat ay umikot at magbatian and bless one another as we sing this song. God bless everyone. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. For the last time, we say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within. Oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Amen. Amen. May we all be seated po. Hello. Good morning! Good morning po sa lahat. Gulat kayo, no? Ako rin po nagulat eh. Are we blessed? Blessed po ba ang lahat? Meron po ba tayong bago dito? Meron po bang bagong faces? Naanyayahan po namin na tumayo to welcome yung mga bago po. Meron po ba? Wala? Meron po bang bago? Duno. Hello. Dito lang po kayo para ma-welcome po namin. Let's po. So yun, are we blessed po? Okay. Handa na po ba ang lahat para makinig sa salita ng Diyos? Ay, bago! Ay. Hello po. Ano po? Let's welcome po si Ate Annalyn. Marap pa po si nanay, no? Grabe. Okay? Huwag na po natin patagalin to para tayo sabay-sabay ay lumalim sa salita ng Diyos. Inaanyayahan ko po ang ating tagapagsalita sa harapan, ang isang nagmamahal at lingkod ng Diyos. Walang iba kundi si Nanay Chel. Thank you, Nak. Ayan, maganda yung nag-iiba-iba yung MC. Ano po? Kasi iba-iba yung sinasabi nila pag mag-introduce. Okay, thank you, Nak. Wala yan sa bundok kasi. Sorry. Shalom sa bawat isa. Shalom. Ayan. Welcome po sa lahat ng dito ngayon. Wait lang, may kulang. Wait lang po, may kulang sa aking paraphernalia.
Ayan. Tayo po ba ay masaya na dito ngayon, ang bawat isa? Amen. Praise God. First Sunday, Communion Sunday, and it is, so good to be with the brethren. Amen. Do not forget the assembling of one another, di ba? Hebrews 10:25. Doon sa likod, meron tayong welcome dyan, si Cheska at saka si Kurt. Parang once in a blue moon na mapupunta dito. But welcome mga anak. Sila po ay dating Sunday school students. Mga pupils natin, sila kasabay nila Dayan. Ngayon, mga dalaga at binata na. Praise God. Hallelujah. Sila Jane at si Habi Luis. Ayan. Portuguese ba? Portuguese. Ayan. Mga kalahi po namin. Joke. Kapatawa lang po. Okay. Wait lang po. Ayan. Sige po, makipagbukas po kayo sa akin sa... ano mo yung first slide natin? Buksan po natin ating mga Biblia sa 2 Peter 3, 1-17. Actually, marami tayong dapat basahin. Pero pipili lang po ako ng babasahin natin. And 2 Timothy chapter 3, verses 1-18. Si Tatay Bems po ay wala ngayon kasi siya po ay naimbitahan sa ating isang local church kina Tatay X sa Vista Verde. Anniversary yata or meron silang special event today po. So, syempre, I am the replacement. And I welcome it. Praise the Lord for that. Sige po, buksan po natin sa ating 2 Peter 3, 1-17. Sabi po dyan, babasahin ko lang po yung, ito. Pakinggan nyo na lang po, kasi medyo nahihirapan akong tumingin doon sa Pero sundan nyo na lang po. Dito tayo sa verse 3. Most importantly, you must understand, NIV po yan, that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. Where is the promise of his coming? They will ask. Ever since our fathers fell asleep, everything continues as it has from the beginning of creation. But they deliberately overlook that the fact that long ago, by God's word, the heavens existed and the earth was formed out of water and by water, through which the world of that time perished in the flood. And by that same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men. Punta po tayo sa verse 8. Beloved, do not let this one thing escape your notice. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Iba po ang measurement ng Panginoon. Iba yung kanyang timeline. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness, but is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and its works will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to conduct yourselves in holiness and godliness as you anticipate and hasten the coming of the day of God, when the heavens will be destroyed by fire and the elements will melt in the heat. But in keeping with God's promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Yan. Therefore, beloved, as you anticipate these things, make every effort to be found at peace, spotless, and blameless in His sight. Punta naman po tayo sa 2 Timothy. 2 Timothy 3, chapter 3, verses 1-18.
Ayan. Pipili lang po tayo dyan. Sabi dyan, but understand this, in the last days, terrible times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, arrogant, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, without love of good, traitorous, reckless, conceited. Ay, nakakasunod po ba kayo? Nakakasunod kayo? Lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Turn away from such as these. Tayo po ay sandaling lumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, nagtitiwala, naghihintay, Panginoon, ng iyong pagpapala sa amin sa pamagitan ng inyong salita sa umagang ito. Dalangin po namin, O Diyos, nabuksan niyo po ang aming mga spiritual eyes and spiritual ears, O God, that we may see and we may hear, Panginoon, what the Spirit of the Lord is saying. Tulungan niyo kami, Panginoon, na kami ay mabago, mag-improve, maging better, Panginoon, mag-mature, and be the complete man that you want us to be. Help us, Lord, na walang anumang salita mo, Panginoon, na malalaglag, Panginoon, na mawawala ng kabuluhan. Even as we listen to your word today. Bless us, O God. O this we pray. In Jesus' name. Amen. 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 Punta po tayo dyan sa ating title, The End Times Endgame. Ayan. Okay. Hindi nakaka-relate dyan. End Times Endgame. Ayan, mga gamers, no? Marami silang mga gamers dito. Pakita sa kamay. Aha, nahiya sila magtaas ng kamay. Ayaw magtaas ng kamay, ha? Okay. Kilala kayo ni Lord. Okay, so sige po. Digest na. Digest. I-means natin kung ano yung ating mga pag-aaralan today. Next slide. Ayan. Kita po ba? Ang liit pala. Ako mismo hindi ko makita. Ayan. Important reminder. Ayan. End times is also called the last days. It is a period leading up to Jesus' second coming, associated with a series of significant events like the rapture, the tribulation, etc., and marked by signs such as wars, famines, pestilences, and deceptive ideologies. Like it or not, sabi dyan, we are living in it. We are living in the last days. Amen? Nang si Jesus po ay bumalik sa kanyang Ama sa langit, that started the last days. Nung buhay pa po siya, hindi pa yung last days. Nung mawala na siya, saka pa lang nag-last days. Kasi sabi ng Acts 2:17, in the last days, I will pour out my spirit. Di ba sabi niya, I will leave a comforter, a counselor, and that is the Holy Spirit. Siya po ang kasama natin ngayon, nowadays. So when we pray to God, the Father, through Jesus Christ, by the Holy Spirit. Tatlo sila. And you cannot do without any one of them. Wait lang po. Kita po ba talaga? Parang maliit siya. Kita po? Pati po sa likod. Okay, so next slide na. Ayan. Kita po ba ninyo? Ayan, yan po yung timeline. Nililiitan ako, Yan po ang timeline ng end time events. Na rapture, 1 Thessalonians 4:17. Kung nyo alam kung saan nyo matatagpuan. Bema judgment or the judgment seat of Christ, that is for the believers only. 2 Corinthians 5:10. Tribulation. Pasensya na po, nagmamadali lang ako. Kaya yung mga typo.
Tribulation, Mathe. 24, verse 21. Millennium, Revelations 20, verses 4 to 6. And Ezekiel 20, verse 33 to 37. And Isaiah 11. Pag uwi nyo po, pwede i-screenshot yan. Tapos i-search nyo po yung scriptures pag uwi nyo. Huwag nyo pong lahat pakikinggan lang basta yung narinig nyo dito sa harapan. Amen. Kasi kahit si Tatay Bems nagkakamali siya sa mga verses na binibigay niya. Minsan pag nag-replay siya, sabi niya, "Uy, Pastor Bemboy, mali ang sinabi mo." O, diba? So, do not just listen. Ano po? Search the scriptures. And Great White Throne is Revelations 20, 11 to 15. Kung kayo po ay Kristiyano, evangelical Christian, or born-again Christian, ito po yung ating general knowledge of what will happen next. Yan na po inihintay natin, rapture. Pagkatapos niyan, saka pa lang po mag-start ang tribulation. Ang tribulation. Because ang judgment seat po, nasa taas yan. In the heavenly places. Yung tribulation po on earth. So while we are enjoying the marriage supper of the Lamb, dito po sa earth, naghihirap po ang mga tao. The inhabitants of the earth. That's why, pilitin po natin na hindi tayo maiiwan. Amen. Sabi po kasi ng Biblia, ang tribulation ay nothing has been like that. Wala pang nangyaring ganyan at wala na mangyayaring ganyan. So imagine the horror of the people na makakaranas niyan. Ano po yung pinakamahirap na naranasan natin? Ba tayo makain ng 1 araw, 2 araw, 3 araw. Pagdating po ng tribulation, sabi ko kay Tybams kanina, kagabi nag-usap kami, sabi ko, di ba sa tribulation period sabi ng Bible? Sa Revelation po yun, basahin yung Revelation. Mga wild animals, kung sila ay nasa jungle, pupunta sila sa city. So imagine niyo kung ano yung mga wild animals na nasa jungle. Yun nga lang ipis na tatakot tayo, di ba? Kung may mga alligator, kung ano na pang pumunta dito sa city. Kasama po yun sa tribulation period. There will be earthquakes, pestilences, more than COVID. Pestilences po. Famine, wars, and rumors of wars. Yung rumors of wars, nangyayari na po yun ngayon. Pero yung wars in the future, mangyayari po yan. Ang tanong po, prepared ba tayo? Sabi nung iba, ay, nako, mga duwag kayo, ayaw nyo maranasan ang tribulation. Okay, fine. O sige, kayo na lang makaranas sa tribulation. Kasi sabi ng Biblia, mahirap. Even the elect ay madideceive. Kahit daw po yung mga pinili ng Diyos ay pwede pang tumalikod sa Panginoon. Dahil sa hirap, sa tribulation period. Right now po, sa mga communist countries, marami po Kristiyano na nagsasuffer because of their faith. Naranasan niyo po ba ma-persecute? Yung mga born again, mga siraulo. Naranasan niyo na yan? Mga born again, mga burn again, di ba? Mga ganyan ang tawag sa mga born again. Sa tribulation period po, hindi sira ulo ang mga born again, pugot ulo. So pag ngayon born again ka, you will be enjoying the presence, the provision, the protection of the Lord. Pero sa tribulation period po, you will be enduring. Pag na-born again ka sa tribulation period, you will be suffering. So hindi naman po natin sinasabi na, uy, dapat dito lang tayo sa rapture, no? Pero alam nyo, ang mga deserving sa rapture, ang mara-rapture, sabi ng Biblia, are those who are awaiting the return of the Lord and those who are living righteously before the Lord. Kaya nga po lagi, paulit-ulit ang kami mga pastor, ang mga teachers, Bible teachers and scholars, sinasabi, lumapit kayo sa Panginoon, manubalik kayo sa Panginoon. Hanggat may chance pa po, hanggat may biyaya pa ang Panginoon, wag po natin sayangin yan. Let us repent from our sins and dedicate our lives to the Lord because it might be late. Tomorrow may be late. Diba? Halimbawa, mamaya pag labas natin, nag-rapture na. Magugulat ka na lang, naiwan ka. O diba? Alam niyo po, naginipan ko talaga ang rapture. Sabi ko kay Tay Bem, sabi ko, alam mo, yung feeling of hopelessness, feel na feel ko yun. Sabi ko, kasi nakita ko puro kabataan.
Walang mga bata. Ibig sabihin na-rapture ng mga bata. Puro kabataan. And they're preparing for war. Sabi ko, alam mo yung, parang live yung napapanood ko sa panaginip ko. Nagkaroon ako ng reverent fear. More para sa Panginoon. Kasi ang Lord nagbibigyan ng chance di ba? So wag po nating sayangin yung chance. Habang andito pa tayo, let us live the way He wants us to live. Ayan po. Ewan ko lang kung makikita nyo to. Anak, next slide mo nga, anak. Wala. Okay. Bigay ko lang po yung difference ng judgment seat of Christ, ano po? At saka ng great white throne. Yung judgment seat of Christ, para yan sa body of Christ, sa mga believers lang po. Our good works will be rewarded. Pag hindi ka pa born again, yung good works mo walang silbi yun. Pero pag born again ka na, ano yan? Tawag dyan, brownie points. So the more you do good things, mas malaki ang bahay mo sa langit. Kaya nga po, when we give to the work of the Lord, it turns into the currency of heaven. Hindi mo kailangan ng pera sa langit di ba? Pero your generosity, your open heart to give sa work ng Panginoon habang nandito ka pa sa earth, kasi yung yaman mo, di mo naman madadala. Ni singkong duling, sabi nga nila, wala kang madadala. Ni singkong duling. Meron bang ganon? Meron bang singkong duling? Wala po. Kahit nga damit natin di ba? Sabi nga, naked we come from the mother's womb, and naked we will return. Espiritu lang po natin babalik sa Panginoon. The body will join with our spirit sa resurrection ng Panginoon. Pag tayo ni-resurrect ng Panginoon, that is the rapture. Body of Christ, for the judgment seat of Christ is for the body of Christ. After the rapture, pagkatapos ng rapture yan, kasi doon yan sa heavenlies. Judgment of reward, yan na. 2 Corinthians 5:10. Yung pong, kung in-screenshot nyo yung kanina, yan po yung makikita nyo. The great white throne is for the unsaved dead. After 1,000 years, magre-reign po si Christ ng 1,000 years after ng tribulation period, di ba? Amen? Marami pa pong mabubuhay. Magta-transition sila sa millennial reign of Christ. And after 1,000 years, a judgment of damnation. Yun na po, lahat ng wicked people, they will be standing before the throne of God. At babasahin doon kung nakalagay ba ang kanilang pangalan sa Lamb's Book of Life. Pag wala ang pangalan doon, sorry. See you no more. Hindi see you later. See you no more. Revelation 20:11-15. Okay po. So bakit po ang title natin ay The End Times End Game? Ayan. Important word yan. Bakit po siya important? Because end game means the final stage of any activity, implying any strategic and climactic conclusion or a desired end or goal. Yan yung mga gagawin mong, ilang bagay na gagawin mo bago dumating yung katapusan. Diba? Parang goal mo, may goal ka, ano yung mga gagawin mo para ma-reach yun. So in a relationship, it could mean long-term commitment or marriage or just remaining single. So ito po, ginamit itong end game sa laro. Chess or mga cards, ganyan. Kung naglalaro kayo nun, yun po ang ibig sabihin nun. So ano ba yung end game sa last days, sa end times? Next slide. Wait lang po. Wait lang. Huwag mo na yan, anak. Balik mo na doon sa dati, kanina. Wait lang po. May na-miss ako. Ayan. So, ito po. Nawala sa ano ko yung kopya ko. So, nung tayo po likhain ng Diyos, ang mankind, ang humanity, ang
lahat ng tao, binigyan na tayo ng unang-una, di ba sabi niya? Free will. Tama po? Free will, freedom to choose to love and obey Him. Hindi niya tayo ginawang robot, di ba? Binigyan niya lang tayo ng set of rules. O, ito yung dapat, ito yung di dapat. Huwag mo itong kainin, wag ito, okay lang. Ha? Bigyan niya lang tayo ng rules. So we were free. Kailangan lang i-observe natin kung ano yung mga batas o mga rules ng Panginoon. And then, we fell into sin. Di ba sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, lahat ng puno dyan, pwede mong kunan ng prutas, lahat yan. Except for one tree. The tree of the knowledge of good and evil. Isa lang. Mga kapatid, parang tithes. Yung tithes ayaw nating pakawalan. 10% lang yun. Yung 90%, He has given us to enjoy. Ganon din po yung puno doon sa gitna ng hardin ng Eden. Isang puno lang po yun. Imagine yung isang puno, pinagnasaan pa nila. Wala silang contentment. So, in other words, to make the long story short, nagkasala sila. At yung pong nag-instigate para magkasala sila, ay nag-join sa kanila ngayon, di ba? Amen? Amen. So, ako po kasi, pag meron akong story na binabasa or pelikulang pinapanood, start and beginning yan. Start and beginning. Sa simula, para alam ko yung plot, and simula, di ba? Parang bakit naging ganun sa dulo? Kasi eto ang simula. Ganun po yun, ang mga storya ganyan. Guess niyo po ba? So, ang mga psychologists, correct me if I'm wrong, bago sila mag-advise sa counseling, inaalam nila ano ba yung history mo, bakit ka ba ganyan, bakit ba ganyan ang attitude mo. Dinidig up nila kung ano yung past. Di ba po? Ang may sakit, ganun din. Dinidig up ng doktor ang medical history ng family mo. Meron ba may diabetes sa inyo? May ganito ba sa inyo? So, ganito po yan. We have to look at the bigger picture. Hindi lang po tayo nabubuhay dito, sumisinghot ng hangin, umiinom ng tubig, kumakain, naglalakad. Meron pong purpose ang Panginoon sa atin. Amen. Let's look at the bigger picture, the bigger plan of God for us. So, ito po yun. Pag tinignan nyo, nagkaroon ng enemy ang Diyos kasi very loving, very humble ang Diyos. But God created Satan. Not Satan, Lucifer. Lucifer po siya nung okay pa siya. Angel of light, yung po ibig sabihin Lucifer. Di ba? Luciferus. Ibig sabihin light. Bright, yan ang ibig sabihin po ng Lucifer. So in other words, nakita siguro ni Lucifer because siya ay worship leader siya, di ba? Worshipper siya. Nakita niya lahat ng angels, lahat ng creation ng Lord, worship sa Lord, sa God, sa Creator. Nagkaroon ng, tinubuan siya ng inggit. Gusto ko rin yan. Oh. Minsan tayo, correct me if I'm wrong, and I hope po lang ganun dito, minsan tayo, si ganito yumaman sa ganito, gusto ko rin yan. Nagkakaroon tayo ng, anong tawag doon? Inggit po, inggit. Hindi ko pa alam kung saan nagsimula ang pride, ang inggit, ang kasalanan. But because God has given them free will, may free will din sila Yung mga anghel, they were created with freedom to choose, to love, and to obey God. Katulad po natin. But they overstepped their boundaries. Ganoon din po tayo. So ngayon, sabi ni Satanas, from Lucifer naging Satanas, join tayo. Nag-join sila ngayon, di ba? Join sila ngayon. Yun ang gustong-gusto ni Satanas. Meron siyang karamay.
ba tayo? Wait lang po. So, here comes the next slide. His enemy used these three words to destroy God's plan for us, but we can also use this as our end game. Alam niyo po, sino ba marunong dito, sa computer? Halos lahat, po, mga young people. I was inspired by that picture because I saw those words present sa ating panahon ngayon. Nakita niyo po ba? Nakita niyo po ba? Ginamit ng kaaway, but we can use it as our end game. Why? Control, Alt, Delete. Ito po yan. Next slide. Maliit. Kita po? Hindi na. Hindi nakita. Basahin ko na lang po. Yan. So para doon sa mga nakakaalam naman gumamit ng ganyan, ang Control, Alt, Delete, ibig po sabihin yan ay Control, Alternate, and Delete. Tama po? It is a keyboard shortcut that is commonly used to restart or troubleshoot a Windows computer. It is like a reboot or refresh. Gusto mo i-refresh yung computer screen mo, i-ano po yan. Pindutin nyo yan. Hold down yan, tatlong yan. Sabay-sabay. It can let you lock the computer, switch the user, sign out of your PC, change a password, or open Task Manager. Tama po ba? May kulang pa. Tama na? Okay na? Okay. So, tama. Okay. Next slide. Let's go to control. Nangyayari po ba yan? Did God control us? Kinontrol po ba tayo ng Diyos? No. Never. Nag-set up lang po siya ng boundaries, ng rules, ng laws. Yun po yung kanyang yaya para sa atin, yung ating babysitter. Nagsasabi sa atin, huwag yan, masasaktan ka dyan. Magagalit si Lord. Amen. So number 1, it manifests through the following. Kita po ba? Maliit din. Akala ko malaki na yung pagkasulat ko. Monitoring. How do you control your business? Number 1 is monitoring. Diba? Control number sa lahat ng produkto. Tama po? Tama po. Diba? Lahat yan, nilagyan mo ng control number. Ang mga prisoner, paano kinokontrol? May number, di ba? Tama po. Noong unang panahon, yan ay, sa panahon ngayon pala, and even in the past, may mga prisoners na tinatatakan. Ito po. Tingnan niyo yung next slide. Kita po ba? Yan po ay tattoo. Noong panahon po ni Hitler, ang mga Hudyo po ay tinatuan so that they can monitor kung ilan sila. Wala pong pangalan. Tattoo lang na number. They were controlled through that number. Tingnan niyo po. Yung iba ngayon ang tattoo natin, mga pangalan, di ba? I love you, mga ganyan-ganyan, verses, ganyan. Pero nung panahon po na yon, it was used to monitor, to control. Parang products. Number 2 is manipulation. How do you control a person? Through manipulation. Appealing to emotions. May tinatawag silang gaslighting, di ba? Narinig nyo na yon. Yung iniiba yung nilalagay sa isip mo para mag-guilty ka. Di ba? Na parang ikaw may kasalanan, salip na yung taong nag-gaslight sa'yo. Kaya iba na nga yung panahon na ngayon, kung ano mga words ang ginagamit. Number 3 is coercion, pamimilit.
through threats, pananakot. Number 4 is domination. Biological propagation. Marami pong mga relihiyon, dahil dumadami lang sila, not by sharing their religion, but by propagation. Alam niyo po ba yung isang very major na ano? Major? Hindi alam. Sino may idea? Ang Islamic religion po, bulong ko lang, Islamic religion, dumadami sila by, di ba kasi marami silang asawa? Multiplied ang anak nila, hindi plus, hindi addition. Multiplication. And then, pupunta sila sa isang lugar. Magiging refugees sila. Tama? Tapos ngayon ko-control, hanggang dumami na sila, may mga nagiging mayor, nagiging governor, mga sundalo, and then one day, they take over the country. Marami pong Middle Eastern countries na ganyan. Ang Iran po dati yan ay tawag yan? Western ang mindset nila. Western ang mindset nila. Tapos naging ganyan sila. Pag ang tao po ay hindi aware, hindi nagbabantay, ano po nangyayari? Mamamalaya mo lang, nakapasok na ang kaaway sa buhay mo. Amen. Number 5 is terrorism. Terrorists respect nothing and no one. ISIS. Ano ba yung mga terrorist group ngayon? Hamas. Imagine nyo kahit baby, inahampas sila sa semento. Baby. Dinudukot ang mga mata ng mga bihag nila. Houthis, Hamas, Hezbollah, ano pa ba? Puro H. Mga hellbound. Mga hellbound sila. Next slide, anak. Ayan. Yan na ba yun? Ayan, sige. Meron pa pong isa. Communism, totalitarianism, socialism, mga political ideologies that control people. Tama po? Try nyo pumunta kayo sa North Korea. Try nyo pong pumunta doon. Sino po nakapunta na doon? Wala pa. Kasi ayaw puntahan ng mga tao yon. Bakit? Kasi rasyon ng pagkain, may labor camp. Magkatabi lang po yan ng South Korea, pero bakit sa mapa, makikita mo madilim ang North Korea. Kaya po ang tawag sa kanila ay hermit nation. Kasi, syempre, titipirin nila yung kanilang mga resources, di ba? So that they can control the people. Ito po yung ways of control ng mundo, ng kaaway. Saan po galing yan? Hindi po sa Diyos galing yan, di ba? Amen? Hindi po galing sa Diyos ang control. Ang sa Diyos ay freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Where the Spirit of the Lord is, alam niyo ba yon? Hindi. O, kantahin niyo yon. Alam niyo, kantahin niyo. And you will always remind yourself, ay, sa Panginoon may freedom. Walang control, walang manipulation, walang coercion, walang, ano pa yon? Ano pa yung isa? Walang domination. Ayan. Ito po yung God's way. Di ba? Sabi natin kanina, the enemy used it, but God can use it for us also. Amen. There is a control na binibigay ang Lord sa atin. Matatagpuan natin yan sa Galatians 5:22 and 23. Wala ba sa slide, nak? Ayan po. Ayan.
Sa 2 Peter 1, verses 3, 5, and 7. Ano po sabi diyan? Acts 2:17, I will pour out my spirit on all people. When God pour out His Spirit on all people, what happened? Binigay sa atin ang mga bunga ng banal na Espiritu. Basahin po natin ang Galatians 5:22 to 23. And the fruit of the Spirit, ayan. For He gave us, Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Tayo po magkocontrol sa sarili natin. Let's not allow others to control us. Amen? Huwag natin hayaan ang kaaway ng Panginoon ay kokontrol sa atin. Pag nakokontrol tayo because we are giving in sa lust of our flesh, di ba? Pag masyado kang greedy, o di ba, merong mga flood control dyan, di ba? Di ba po? Pag naiinggit ka sa kapitbahay mo, meron siyang Tesla, meron siyang BMW, anong gagawin mo? Corrupt dito, corrupt doon. Something like that. Amen. Sabi po sa Proverbs 25:28, basahin natin na. Proverbs 25:28. Like a city whose walls are broken down is a man who lacks self-control. Para ka sa syudad na basag-basag ang mga pader mo. Bakit po? Pagka wala kang self-control, anong mangyayari sa'yo? Lahat. Magiging vulnerable. Mahina ka, pwede kang kaili ng kaaway. Di ba? Amen? I-try yung ang ahas sa loob ng cage. Controlled siya, di ba? Controlled siya. Hindi siya nakakapanakit. Pero, subukan yung basagin ang cage niyan. Danger. Di ba? Yun ang mangyayari. So, tayo daw po, para daw tayong mga syudad na basag ang pader, kung tayo ay walang pagkokontrol sa ating mga sarili. Kahit galit ka na, iwasan magmura. Amen? Kahit gusto mo nang gawin ng isang bagay, isipin mo muna, ano ba ang consequence nito? Amen po. Nakita po natin ngayon sa ating bansa, consequences happening all around us. Bakit ang gulo ng ating gobyerno? Kasi lahat gusto mangurakot, lahat gustong kumita. Pero yung consequences, hindi na naiisip. Paano kung magkaroon ng anarkiya sa ating bansa? Lahat ng mga pasaway ng mga politiko ay papatayin na lang basta-basta. Okay po ba yun sa kanila? Hindi, di ba po? But they don't know the consequences or hindi naiisip yung consequences ng kanilang mga ginagawa. Next, ayan. 2 Peter, sabi po dyan, for this very reason, 2 Peter, this divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Lahat binigay ng ating Panginoon sa atin. We are entitled, mga kapatid, to these blessings from the Lord. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and so on and so forth. Ang tanong po, sa 10 years natin pagiging Kristiyano, ginagawa ba natin to? Pasado ako dyan sa faith. Sa goodness, pasado rin ako. Sa knowledge, pwede na rin. Pero sa self-control, parang mahirap yan, kapatid. Kung saan po tayo nahihirapan, doon po natin galingan. Di ba pag nag-aaral ka sa eskwela, kung saan ka mahina, doon mo galingan. Kasi alam mo yun ang weakness mo eh. Di ba? Amen. Number 2, altar. Ayan. Altar. Hindi po altar. Altar. Ayan. Dapat po alternate yan. Pero ginawa ko siyang altar kasi mas applicable siya. Alternate kasi, ibig sabihin ng alternate ay parang
kahalili, di ba? Alternate. Pwedeng ngayon ikaw, bukas siya naman, sunod ikaw naman. Hindi, there is no difference. Ang altar po, ibig sabihin ng altar is to change. Change. Yan. Change in character or composition in a small but significant way. Yan po yung nakalagay sa baba. Makisama o makisama. O, di ba? Pareho ng spelling, pero different meaning. And different emphasis. Different, magkaiba yung ragsa. Di ba? So, ikaw ba ay nakikisama o nakikisama? Altar. Ito. Basahin po natin ang 1 Corinthians 15:33. Ayan, nakalagay na dyan. Bad company corrupts good character. Do not. Ayun, sabi yan. Do not be deceived. Yata na nasa unahan yan. Huwag kang magpaloko o huwag kang maging ignorant. Ang masamang kasama ay kumukorap ng mabuting pag-uugali. So, hindi ka gumawa ng masama. Meron po kami dinalaw dati ni Taybeb sa Kamkaringal. Kasi nag-minister po sila dyan dati. Ano siya, sa Women's Correctional. Meron kami dinalaw dyan. Ano siya, parang nakasama lang siya dahil andun siya sa bahay. Pero wala naman siyang ginawang masama. Pero nakakulong siya. Naniniwala po ako na maraming nakakulong na walang kasalanan. Sa totoo lang po. At mahirap makulong. Naalala ko, marami sila, nagbibigay sila sa akin ng messages. Pakitawagan naman po itong nanay ko. Pahingi ako na, lista lahat ng kailangan niya. Tapos sabi ng nanay niya, ay naku, bahala siya sa buhay niya. O, di ba? Nakakulong na siya, tapos gano'n pa yung nanay niya. Because bad company corrupts good character. Sabi nga, di ba? Tell me who your friends are. Sino yung mga kaibigan mo? Sino ba yung mga pakalat-kalat sa kalye? So pag nanligaw ka sa isang matinong babae, huwag kang magtaka pag ayaw na magulang sa'yo. Kasi bad yung mga kasama mo. Ikaw okay, pero yung mga kasama mo hindi. At alam nila na pwede kang ma-influensyahan. Amen. Naalala ko yung sabi ni Nay Ana nung isang preaching niya na maliit na dumi, isama mo sa maayos na pagkain, ano yun? Parang 1 rotten tomato, isama mo ito. 1 rotten tomato, isama mo sa maayos na bunch of tomato, mabubulok na rin po yung iba. Ganun po yun. So, do not, ayan. Proverbs 13:20, whoever walks with the wise, next slide yun anak, ayan, yan. Whoever walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm. So kung ikaw ang sinasamahan mo yung magagaling, mga matatalino, mga masipag mag-aral, masisipag sa buhay, ganyan, magiging ganun ka rin. Na-rub off sa'yo yung, na-influence ka nila. Ma-rub off sa'yo yung sipag nila, yung talino nila, yung galing nila. Proverbs 22, verses 24 to 25, do not associate with a hot-tempered person, or you may learn their ways and get yourself trapped. So pag ang asawa mo ay mainitin ang ulo, parang gusto mo na iwanan. Pero ba ganun dito? Or a boyfriend mo mainitin ang ulo, wag mo na yang pakasalan. Alam na this. Kung ano mangyayari. Okay. God's way also. Another way po ng Panginoon to. Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed, be altered, be changed. Amen? Mabago ka. Huwag kang makiayon. Do not blend in. Stand out. Lalo po tayo mga Kristiyano, tawag po ito sa ating lahat. Huwag kang makisama, makiayon, makisama. Maging iba ka. Sa totoo lang po, mahirap maging gano'n. Naranasan ko po yan growing up kasi nung maborn na ako, 12, second year high school ako hanggang maging college. Ang hirap mag-stand out. Pero ang naiisip ko lang, ito ang gusto ni Lord. Ito ang gusto ni Lord. At alam niyo po, i-honor ng Panginoon yung pagsunod mo sa Kanya. Medyo mahirap pero
Hindi ka pupunta sa mga bagay, mga lugar na hindi pupunta ang mga anak ng Diyos, di ba? Mahirap po, pero there is so much blessing sa pagsunod sa ating Panginoon. Siya nagsabi nun, di ba? He watches over His word to perform it. Lahat ng pinangako niya sa atin, tinutupad niya. Amen. Yan. Do not be conformed to this world, but be transformed or changed or altered by the renewing of your mind. Paano ka mababago? You are doing the same thing day in, day out. Walang mababago sa'yo. Kinakain mo pa rin yung maalat, mga maasim. Alam na this, di ba? Alam na this. Anong end goal nun, di ba? Kakaroon ka ng diferensya sa iyong bato, sa iyong kidney, and so on and so forth. And number 3, kanina control. Number 2 is alter. Number 3 is delete. Ayan, di ba? Tapos na tayo. Yan, tama. 4 minutes pa. Okay, so number 3 is to remove, to erase, cut out, excise. Parang sa tumor or mga bukol-bukol, to excise. Yan. Worldliness are temporary reliefs. Temporary lang po yan. Nakikiinom ka, nakikisigarilyo ka, nakikinakaw ka, nakikagawa ka ng kasalanan, Kristiyano ka, and you have the Holy Spirit in you. Pag hindi ka nakikinig sa urging ng banal na Espiritu, sasabihin ng banal na Espiritu, oy, wag dyan. Sa una, itatapilo ka pa niya eh. Ipapadulasing ka pa niya para makapag-isip ka. Pero pag ayaw mo na makinig, magiging kalos na yung heart mo. Ayan o. It makes our heart callous. Alam niyo ano ba yung callous? Kalyo. Pagkalyado na yung puso mo, wala na. You are going down. Papunta ka na sa pagkasira o kapahamakan. Ang Lord po talagang freedom ang Panginoon. Pero may consequences lahat ng ating ginagawa. Amen. Hebrews 12 verse 1, put off everything that hinders. Leave all that slows you down and trips you up in your faith journey. Diba? Tayo ay mga mananakbo. Ang dami mong dala. Ang backpack mo, bigat-bigat. Sa palagay mo, makarating ka doon mabilis? Hindi. Remove all the weight. Lahat ng nagpapabagal sa'yo. Kung ang water bottle mo ay napakalaki, bawasan mo, liitan mo lang. Di ba sa mga tawag dyan, marathon, ang mga bote nila, tinatapon lang sa kanila, maliliit na sizes lang because hindi sila pwede magdala na mabibigat. They have to remove the weights so that they can run and finish the race. Ayan, ito po. For bodily exercise profiteth little. Okay, King James Version. But godliness is profitable unto all things, having promise of the life that is now, ngayon po, dito sa earth, and of that which is to come. So, yung pong ating disiplina sa katawan natin, maganda po yan. Pero mas gusto ng Panginoon yung disiplina natin sa ating mga espiritu. Let us control what the Holy Spirit says to control sa ating buhay. Let us alter, let us change. Kung ano yung dapat baguhin, mga mindset nating mali, baguhin po natin yan. Huwag mong gawin yung isang bagay, tapos mag-expect ka ng ibang resulta. And number 3 is, delete. Alisin mo yung mga toxic things sa buhay mo. Kasalanan, una sa lahat. At lahat ng nakapalibot sa kasalanan. Conclusion. Conclusion ba tayo nakalagay dyan, Nak? Sa slide. Last slide natin. Wala. Last slide. Yan. Maliit pa rin. Ayan. Usually po hindi ako galagay ng ganyang slide ng conclusion. Pero nakalimutan ko tanggalin yun. Our end game is to do these things. Ayan na yan. Control ourselves by living God's way, alter our attitudes and views that offend or displease the Lord, be transformed, delete whatever is not needed in running our race of faith, sin, and all. Lahat po na against sinasabi ng Panginoon, tanggalin natin sa ating buhay. Nagpapabigat siya sa atin. Amen. Let's pray. Hallelujah. We bless your name, O God. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbabago niyo sa amin for making us for changing us from glory to glory, O Lord, making us better and better, Lord, so that we can be
like you, Panginoon, mature, complete, needing nothing, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging self-controlled kami, Panginoon, na baguhin namin ang lahat ng dapat baguhin, alisin ang dapat alisin, Panginoon. Upang kami maging karapat-dapat sa inyong harapan. Ayaw namin maiwan, Panginoon. Ayaw namin ng tribulation period, O Lord. Alam niyo po, Panginoon, kung ano ang kaya namin at di namin kaya. We pray, O Lord, na maging kagamit-gamit kami sa inyong kaharian. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. We are blessed. Hindi na are we blessed, no? We are blessed. Nais ko po tawagin ang mga ushers para po idulot ang ating mga symbols of ang mga elements. Sige po, pwede na po tumayo para kumuha ng mga simbolo. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you po. Thank you. Thank you po. Tayo pong lahat ay tumayo at hawakan po natin ang simbolo ng katawan at ang dugo ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko sa inyo, ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at matapos makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagpirapiso at sinabi, ito ang aking katawan na binibigay ko sa iyo, gawin mo ito bilang pag-alala sa akin. At gayon din, pagkatapos maghapunan, kinuha niya ang saro at sinabi niyang ito ang saro ng bagong tipan sa aking dugo. Gawin mo ito habang ikaw umiinom. Sa tuwing ikaw umiinom upang palalahanin ako. Sapagkat sa tuwing ikaw umiinom, kumakain ng tinapay at umiinom ng saro, ipinahayag mo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tayo pa ay manalangin. Hallelujah.
We bless your name, O God. We bless your name, O Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa simbolo ng inyong katawan at dugo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay magkaroon ng kagalingan. Sa inyong dugo na natigis doon sa krus upang kami ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa lahat na iyong ginawa para sa amin. Mahal ka namin, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All this we pray in Jesus' name. Kainin po natin ang simbolo ng katawan at inumin ang simbolo ng dugo. Pasalamatan po natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the blood of light. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name, O God. We thank you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name, Amen. Tayo po, palapan natin ang ating Panginoon sa umagang ito and let us give thanks unto the Lord for what He has done. Amen, amen. Tayo po lahat ay magsiupo. Amen. At nais po ang tawagin ng MC. Sa may MC. Wala na. Thank you po. Sa oras po na ito, tayo po idadako sa ating pagbibigay ng ika po. At tinatawagan ko po ang mangunguna sa ating panalangin. Walang iba kundi si Tay Ariel. Amen. Handa na ba tayo sa ating mga tithes and offering? Okay. Balik natin ang dapat para sa ating Diyos. Para kung gusto natin ng blessing, balik natin ang para sa Kanya. Kung ayaw natin ng blessing, balik sa bulsa. Amen? Pero kailangan natin ng blessing, dapat ibalik natin. Kasi ang 10% ay hindi sa atin yan, sa Panginoon yan. Amen? So, let's pray. Ama, andito po kami sa tanghaling ito. Magkaisa kami ngayon, O Diyos. Ibalik namin ang para sa iyo. Hindi ito para sa amin, Ama. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming mga ikapulo o any offering, O Lord God. Tanggapin mo, O Diyos, at ang aming puso, Panginoon. Nga itong aming mga bigay o balik sa iyo, Lord God, ay ito ay mag-multiply, Panginoon. Maranasan man namin o ma-experience man namin, O Diyos, ang mga limpak-limpak na blessing, Panginoon, nga hindi pa namin na-experience, Ama. Lord, ipadama mo nga itong tithes and offering ngayon ay ito, Diyos, ang bagay o parte nga doon ka, O Diyos, nga hindi mo pigilan ang pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito ang mong samot dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. God is able to make all grace abound to you. Our God is able to make all grace abound to you, so that in all things
Amen. Ito po ang ating Shabbat reading for this week, December 12, 2025. And he settled. Sa Genesis 37, chapter 37, verse 1 to 40. And 23, Amos chapter 2, verse 6, 3, 15. Zechariah chapter 2, verse 1, 4, 7. Matthew chapter 1, verse 18 to 25. And John 10, chapter 10, verse 20 to 36. And are we blessed? Amen. Tayo po idadako sa ating priestly blessing na pangungunahan ni Night Chair. Thank you na. Okay. Mamaya pa yun. Mamaya pa. Wait lang po. Announce lang ako konti. So, ating pong Hanukkah, Feast of Hanukkah natin ay sa 21 po. So, this Sunday po, second Sunday, meron pa rin tayong family day. Ano po? Meron pa rin tayong gathering, sharing, and eating, syempre. Nauna lang sila ni Ana kasi wala sila sa 21, sa third Sunday. So, nauna po silang bless one another. So, tayo naman po sa 21. So, please be here this Sunday and next Sunday. Amen. Mag-prepare lang po kayo ng anything for kung sino yung gusto nyo i-bless. Yun po kailangan i-bless lahat, di ba? So, 1 or 2 persons, ganyan. At mag-sharing and ano pa rin po tayo. Parang family day din, pero mas siyempre, mas ano yon major. Ayan. So, okay. At sa oras na ito po, siyempre nakakaalam ng sobrang ito. Ito pa tinatawag nating first fruit, di ba? Na envelopes natin. Oh, mali. Sorry. Thank you for the correction. Ayan, so Thanksgiving envelope po pala. Lahat ng pinagpapasalamat natin na ginawa ng Panginoon for the whole year, we write here. Ito po yung pangalan. Yung iba ayaw maglagay ng pangalan. Gagawin kami yung manghuhula. So, lagay niyo po yung pangalan. Kahit palayaw niyo lang kung ano yung ilagay yung buong pangalan. Alias. Ayan. So, name, address, birthday, and contact number. Kahit name and contact number lang kung ayaw niyo puntahan namin kayo sa inyong mga bahay. Ano? Tapos lagay niyo lang po kung ano yung mga sabi dito, thank you Jesus for 2025 because yan, yumaman ako, gumaling ako, lagay niyo po yun dito. What do you want to experience in 2026 naman? 26 na. Parang 25 to, so medyo may error lang konti. O, ano po yung gusto nyo maranasan, lagay niyo rin po dito. It's like a declaration. Confession ninyo na, Lord, gusto kong mas i-bless nyo kami. Hindi lang ako, kundi ang family ko. Yan. Lagay niyo po dito. Because we are praying po for every one of you. Okay? So, pwede na po kumuha ngayon. At ito po ibibigay ng second Sunday ng January. You have plenty of time to prepare po kung ano yung ihahain ninyo sa paanan ng ating Panginoon. Okay, sige po. Paano na lang po ate. After po ng ating benediction, pwede pong kumuha kayo sa kanya. Okay, nais ko po tawagin si Kuya Jerry for our closing prayer. Amen. Amen. We are blessed. Ano ba yung topic natin? End times and games. Thank you, Lord, sa message ni Lord sa atin ngayon. End times and games, may natutunan po ba tayo? Actually, this is a reminder po as ni God na we have a choose. Binigyan tayo ng free will ng Diyos. Dapat meron tayong, we have to choose to love and obey our God. Naalala ko yung tinuturo ni Tatay Bemboy, yung free will. Mamimili ka lang, dalawa lang yung pagpipilian mo, sinning or praying. Dalawa lang yung pagpipilian mo, praying or sinning. So we must choose praying. Mabuti ang Diyos sa buhay natin, binigyan niya tayo ng free will, but reminder po sa atin ni God na dapat po ay piliin natin na mahalin ang ating Diyos at sumunod tayo sa Kanya. Amen po ba? Naalala ko lang po habang papunta ko po ako kanina rito, sandali lang po. Habang nakikinig po ako kay Tatay Bing, ang title niya ron, I will not let you go unless you bless. Amen po ba? Narinig ko lang kanina. Kaya tayo po, hindi po tayo alis sa bulwagang ito na hindi tayo pinagpala at ang presensya ng Diyos ay ating kasama saan man tayo makarating. Amen po ba? Sige po, let us stand and let us praise and thanks to the Lord.
Our Father in heaven, we thank you so much, Father God, for this day, for us, for the message that you given to us, Panginoon. And truly, Lord God, na magmanifest ito sa aming mga buhay. Lord, we thank you for everything you've done in our life. Thank you for your protection, for your provision, for everything you've done in our life, Lord. Truly, Lord God, that you are all-powerful God, you are omnipotent Father, God. You know everything. You're all-knowing God, Panginoon. You're omniscient, Father God. You're omnipresent, Lord God. You're everywhere present in our lives, in our midst, Panginoon. Lord, we thank you for this, Panginoon, nature ng Panginoon, na tunay na you'll never leave us nor forsake us, Panginoon. Lord, we thank you and we praise you, O God. Sa pansamantala po namin paghihiwalay, Panginoon, patuloy niyo po kaming ingatan, gabayan, at ang tunay na proteksyon and your traveling mercy be upon each and every one of us, Lord. We thank you and we bless you, O God. Sige po, let us receive the priestly blessing. This is the decree and declares of God's words on Numbers chapter 6, verse 24 to 26. In Hebrews, Ibrikeka Adonai bies mereka, Yeer Adonai panabileka bikoneka, and Yisa Adonai panabileka biasemblika, Shalom, Bashem Yeshua Masiya. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. And the Lord lift up His countenance toward you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bless us all po. Ingatan tayong lahat ng ating Panginoon. Magpapala, kalakasan, kaya